Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ng ABS-CBN News. Sabi dito, President Ferdinand Marcos Jr. believes that his son, House Majority Floor Leader Sandro Marcos, is not involved in the alleged corruption in flood control projects as claimed by Saldico. Ito ang pahayag ng PCO Secretary. Basahin ko ha. The President is looking into those projects in the districts. He said he believes that so far there are no allegations of corruption in those projects. Definitely there are no allegations of corruption against the House Majority Floor Leader Sandro Marcos. There are reports of projects going to his districts, but there is no allegation of corruption there, and the President believes that. Siyempre, sino bang aamin na merong corruption doon? Talagang todo deny. Deny. Talagang ganyan yan. But sino ngayon ang makakapagsabi kung tunay ngang merong corruption issues sa Ilocos Norte? Kung meron lang sanang tunay na independent commission na mag-imbestiga, maniniwala ko. Ang Congressman Sandro Marcos, nung lumabas yung video ni Saldico na sinasabi niyang may insertion siya, todo deny siya, sabi pa niya, huwag kayong magpabudol kay Mr. Saldico. But sorry to say, between Sandro Marcos and his father, the President, and Saldico, mas naniniwala ko sa aligasyon ni Saldico kasi tagaloob siya. Siya yung implementor. Sabi nga ni Attorney Roy Nagwanson, may nag-utos, may nagplano, may nag-implement. Si Saldico ang nag-implement. Yung unang nilabas niyang resibo na 100 billion insertion na utos allegedly ng Pangulo, confirmed. Si Senator Lacson mismo ang pinag-aralan niya yung resibo. Totoo na may insertion, utos, allegedly ng Pangulo. Kailang ang tumanggap sa kickback, 25 billion, ay hindi ang Pangulo, kundi yung nasa baba niya, Pangandaman and Bersamin. So kung totoo yung resibo na inilabas ni Saldico against sa Pangulo, itong inilabas niyang resibo kay Sandro Marcos, bakit hindi nyo i-prove na mali? Tahimik sila sa resibo kasi nandun. Ako, naniniwala ako sa mga resibo na inilabas ni Saldico. Para maalisan ang duda, kung totohanan ang presidente sa kanyang ICI na panagutin ang mga may kasalanan, according to Karen Davila, dapat inuna ng ICI na imbestigahan ang Ilocos Norte. Wala, hindi nila iniimbestigahan, inuuna pa ang Davao City. So anong ibig sabihin? Bakit hindi nila imbestigahan ang kanilang probinsya? Ang nagsalita lang si General Azurin as advisor, wala kaming nakitang ghost project doon. Sa apat naming in-inspect, okay naman lahat. Bakit apat ba ang projects doon? So, battle of public perception na ngayon. Battle of narratives. Kanino nag-resign, nag-announce ng resignation ng ICI Chairman Reyes. In-announce niya, nag-resign na si Secretary Rogelio Sengson. Anong dahilan? Health kuno. But we do not believe it.
Mas maniwala ako doon sa statement ni Congressman Edgar Erese na sinabihan daw siya ni Secretary Singson na why would I risk my life and family solving the problems of Malacanang. That's very revealing. May pinagtatakpan, mayroong cover up according to these statements. So, dapat ito para mapatunayan na wala ngang itinatago si Congressman Sandro Marcos, dapat tanggapin niya yung hamon ni Senator Padilla na doon siya magpaimbestiga sa Senado, sa Blue Ribbon Committee, hindi sa ICI. Kasi sa ICI, perception ng taong bayan, appointed by the President, ama niya ang nag-appoint sa taga-ICI. Anong mapapala natin dyan? Tapos, yung hearing, private pa. O paano natin malalaman kung anong nangyari sa hearing? Ang maganda, sa Blue Ribbon dahil live stream. Ayaw naman ni Sandro Marcos magpa-imbestiga sa Blue Ribbon. Anong ibig sabihin nun? Kung wala siyang itinatago, kung malinis ang mga projects, dapat humarap sa Blue Ribbon. Ayaw niya So, hindi mo man mapilit. So, ICI lang dapat. Any ICI investigation sa ngayon na hindi na ako maniniwala. Basa tayo sa mga comments. Jofel Danipog, PBBM believe his son is not involved versus PBBM is sure his son is not involved. Malaking kaibahan. Abigail Agkawili, show the statistics, show the plans, and show the post projects. Cost numbers don't lie as well as those projects. This tagline is applicable. Ningning Mariano, patawa naman si Manong President. Sita Vicente, may kasabihan na ang mangga hindi namumunga ng bagoong. So yung mga post na nababasa ko, mula sa amahan, Marcos Sr. papunta sa anak, Marcos Jr. papunta sa apo, Sandro Marcos. Ano yan? Pare-parehas ang gawain. Talamak ang korupsyon. Yun ang mga post na nababasa ko. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po ito sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Hello mga ka-viewers, live ta karon mao ni ang matabangan atugsin si Kuya. Salamat tayo. Salamat tayo. Kahinawa nga sin. So si Kuya. So mani ang balay. Ato pa niya. Salamat tayo. So mao ni ang balay ni Kuya nga atupan sa lahat gihatag sa iya nga yero. So nagatok na nagatok na gid si Kuya. So mao ni ang balay ni Kuya nga yang gipatindog. Natagaan man siya yero. So mao ni nga yang gitaod na. So kao man na gid si Kuya. So nindot na gid yung balay. Karon nahumanag-yod ang balay ni Kuya so nindot na kaayo kay nahumanag atop. Ang gihatag sa iya nga yero, plinsen, pako ug lansang nakataon na gid niya So nindot kayo. Mana. Og karon Kuya unsay imong masulti nga natagaan kag yero? Ay, pasalamat gid mi sa kuan naghatag og sin kay nakahuman gid mi kuan. Salamat gid sa Ginoo sa nagtabang og kuan sin. So pila na imong edad Kuya? 49 na. Sa 49 na ka. So na kay mga anak. Na ana.
So asa imong mga anak kuya? Nag-eskwela. So nang eskwela pa sila. So unsa imong pangunabuhian kuya nganong karon pa man maatupan imong balay? Wala gyud mag-uma. So mag-uuma lang ka kuya. So si kuya mag-uuma lang, so dako kayang pasalamat kay natabangan siya og nakaatop siya sa iyang balay og giyero. So salamat kaayo sa nagtabang ug sa nagtan-aw sa video. God bless.